Pangulong Bongbong Marcos, hinanda na ang upuan ni VP Sara Duterte sa SONA. Pero ito ang tugon ni VP Sara. Ayon sa OVP, layunin ng biyahe na makipag-ugnayan sa mga overseas Filipinos at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. May kasama ring personal engagement sa itinerary ng Vice Presidente. Iginiit ng OVP na walang gagamiting pondo ng gobyerno si Duterte sa buong biyahe. At ang PBA may nais sabihin kay VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nananatiling kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal na inibitahan sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bawat State of the Nation Address o SONA, inaabangan ang pagdating ng pinakamataas na pinuno ng bansa. Ngunit ngayong 2025, isang tanong ang bumabalot sa loob ng batasang pambansa. Hinanda ba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang upuan ng pangalawang Pangulo? Pero bakit nananatili itong bakante? Hindi ito basta ordinaryong pagkakawala. Ito'y pangalawang sunod na taon na hindi umattend si VP Sara Duterte sa SONA ng Pangulo. Noong 2023 lang siyang huli nakita sa State of the Nation Address sa ikalawa ng Pangulo. Pagkatapos nito, 2024 at ngayong 2025, hindi na siya muling bumalik. Bahagi ng nakasanayang protocol ang pag-imbita sa pangalawang Pangulo at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kailanman, hindi inaasahang makakadalo si VP Duterte sa SONA dahil una na itong bumiyahe palabas ng bansa at nakatakdang makipagpulong sa Filipino community sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands mula July 16 hanggang 31. Ito na ang ikatlong beses na absent ang pangalawang Pangulo sa SONA ni PBBM matapos ang huling pagdalo nito noong 2023. Nauna namang nilinaw ng Malacanang ng House of Representatives at hindi ang Pangulo ang nagpapadala ng mga imbitasyon para sa taunang SONA. Ang inihandang upuan, ano ang mensahe nito? May mensahe nga ba ang Pangulong Bongbong Marcos? Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakahanda pa rin ang isang espesyal na upuan sa gitna ng VIP gallery para kay VP Sara. Sakaling dumating siya, naglaan din ng holding room para sa kanya at kanyang staff, isang senyales ng paggalang kahit sa gitna ng kontrobersiya. Pero tila mas malalim ang mensahe na walang dumating. Maaring ang upuan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa prinsipyo, isang alok ba ng pagkakaisa o paanyaya ng kapatawaran? Ang tugon ni VP Sara ay isang mahiwagang katahimikan. Noong 2024 sinabi niya, I appoint myself as the designated survivor. Isang biro sa paningin ng ilan, ngunit sa konteksto ng politika, ito'y tila isang dagok. Sa Pilipinas, walang formal na tungkulin na ganoon, ngunit ito ang naging paunang anino ng pagkakaiwalay ng landas nila ng Pangulo. Ngayong 2025, tumanggi siyang tumalo muli dahil anya hindi niya inaasahan ang substantive na talumpati mula kay Marcos. Sa gitna ng mga batikos, hindi lang ito basta personal na desisyon. Ito ay naging bahagi ng impeachment complaint laban sa kanya, kung saan isa sa mga batayan ay di umano'y destabilization ng administrasyon. Noong Pebrero, iniharap ang impeachment case laban kay VP Sara kasama sa mga mabibigat na paratang, pagtataksil sa tiwala ng bayan, paglabag sa saligang batas, graft and corruption, pagmamanipula sa confidential funds, di inaasahang yaman, pag-uugnay sa EGK sa Davao, pagpaplano umano sa pagpatay sa Pangulo, unang ginang at speaker. Tumanggi siyang kilalanin ng mga paratang bilang totoo at mariing itinuring itong political persecution. Pero ito ang paalala para kay Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Sa gitna ng gusot at katahimikan, may sinasabi ang banal na kasulatan. Unang 1:4 verse 19, tayo'y magkaisa, magpatawaran at magmahalan sapagkat una tayong minahal ng Panginoon. Ang kapangyarihan at posisyon ay lumilipas, ngunit ang panawagan ng ating Panginoon Diyos ay hindi nagbabago. Pagkakaisa, pagmamahalan. Efeso 5 verse 2, magmahalan kayo gaya ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. Sa bawat upuang bakante, may tanong na naiiwan.
Anong mensahe ang gusto mong iparating sa bayan? At kung ang Biblia ang pakikinggan, ito ang sinasabi. Hindi huli ang lahat. Kung ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay magpapakumbaba at magkaisa, higit na pagpapala ito, higit na pagpapala ang darating sa ating bayan. Pero kahit na ganoon, ang ating Panginoon Jesus pa rin ay siya ang ating tunay na pinuno. Kung tayo magpapasakop sa Kanya, anuman ang mangyari sa ating bayan, ay tayo ay maliligtas sapagkat hindi ang ating bansa ang tunay nating bayan, kundi ang langit na bayan sa piling ng ating Panginoon Jesus na tunay na hari ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, inilalapit po namin ang aming pong mga sarili sa inyo. Tanggapin niyo po kami at nawa Panginoon ay patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Inyo pong patnubayan si VP Sara, gayon din ang aming Pangulo na makita nila na ang tunay na pagkakaisa sa aming Panginoon Kristo ang siya pong nararapat upang kami po ay pagpalain bilang inyong bayan. Pero kung hindi man ito mangyayari, tulungan niyo po kami Panginoon na kayo po yung maging sentro ng aming buhay mula ngayon magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis ng pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.